Hello SSS members and pensioners! Sa video na ito, pag-uusapan po natin. Titigil ba ang SSS pension after 5 years? Yan ang comment ng viewer natin na itatago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, ang pension po ba mag-stop 5 years kahit buhay si member or until namamatay sila? Nalilito kasi ako. Okay, so bibigyan natin ng linaw na explanation tong katanungan nyo guys. And tatlong bagay ang ating pag-uusapan dito. Una, kapag buhay pa si pensioner. Pangalawa, kapag namatay na si pensioner pero meron pa siyang primary beneficiary. At pangatlo, pag nawala na si pensioner at wala na rin siyang primary beneficiary. Okay, unahin natin to. Kapag buhay pa si pensioner, hindi po mag-i-stop ng 5 years ang iyong pensyon. Lifetime po yan. Habang buhay ka pa SSS pensioner, makaka-receive ka ng iyong monthly pension kay SSS. Kahit ilang taon ka pa. Okay? Ngayon pangalawa, paano kapag namatay ang SSS pensioner pero meron pa siyang primary beneficiary? So dahil may primary beneficiary ka, pag nawala ka po SSS pensioner, ang iyong primary beneficiary na kung saan ito yung spouse mo at below 21 years old na anak, sila po ang magpapatuloy ng iyong monthly pension kay SSS. Lifetime din po itong marireceive ng iyong spouse survivor pensioner. Okay, habang buhay pa siya, marireceive niya po ito. At titigil lang po ito. Mag-stop lang ang monthly pension ng iyong spouse survivor pensioner kapag siya po ay nag-asawa ulit or nagkaroon ng live-in partner. Ititigil po ni SSS yan. Nagigets? Pangatlo, kapag namatay na si SSS pensioner at wala na rin siyang primary beneficiary, ibig sabihin wala na siyang spouse at below 21 years old na anak. Papasok po dito ang 5-year guaranteed period at titingnan na po natin ngayon ang order of beneficiary kay SSS kung sino dapat ang makakapag-lump sum kung may malalamp sum pa. Pag sinasabi nating order of beneficiary kay SSS, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga beneficiary na hindi mo pwedeng i-reshuffle. Nangunguna ang primary beneficiary. Sino yung sinasabi ko? Spouse mo at below 21 years old na anak. Kapag wala na to si spouse, i-ex na natin yan, magpuproceed si SSS sa iyong secondary beneficiary. Na kung saan ang yung secondary beneficiary, ito yung iyong mga magulang number. Okay? Kapag buhay pa to sila ang makakapag-lump sum kay SSS. Pero depende kung may malalamp sum pa sila. Okay? Kapag sabihin mo namang wala ka ng secondary beneficiary, wala na yung mga magulang mo, then proceed tayo sa kung may anak kang over 21 years old. Sila ang iyong designated beneficiary na ngayon. So kapag wala ka ng primary guys, wala na yung primary mo, itong si secondary or kaya si designated, lump sum lang ang maa-avail nito at papasok dito ang 5-year guaranteed period. Ano tong 5-year guaranteed period? Kung ikaw SSS pensioner, namatay ka, pero na-enjoy mo na ang pagiging pensionado with SSS ng 5 years or 60 months or more, ang iyong primary beneficiary or kaya designated beneficiary, wala nang malalamsam. Okay, burial na lang makukuha nila kay SSS. Pero, kapag ikaw SSS pensioner na namatay, 2 years ka palang nagpe-pension with SSS at nawala ka, so may natira kang 3 years. So, itong 3 years na to, ito ang pwedeng malamsam ng iyong primary ay secondary beneficiary or kaya designated beneficiary. Malinaw? Okay, so yun po, malinaw po ba guys ang aking explanation? Charit. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.